Hi everyone, good evening. This is Gian. Our Bible verse for today is all about Psalm 34, verse 9 to 10. Oh, fear the Lord, you, His saints, for those who fear have no luck. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Kayong mga hinihirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya at hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit hindi kukulangin sa mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. So tinuturuan po tayo ng verse na to na magtiwala po tayo sa ating Panginoon because God provides for His God-fearing children. When you fear the Lord, hindi po ito isang parang multo na matatakot ka at lalayo ka sa Kanya. When you fear the Lord, you respect Him. Ito ay papalapit sa Diyos. Why? Kasi when you have fear, pagtakot ka sa Diyos, ilig kang gumawa ng hindi maganda. Takot kang gumawa ng hindi mabuti. Takot kang gumawa ng masama. Kasi alam mo, andyan si God nakatingin sa'yo. Pag may takot ka sa Diyos, yung buhay mo nababago. Bakit nababago? Yung mga pagkilos natin, yung attitude natin, yung gawin natin, nababago. Kasi isinasang-alang-alang natin na yung Diyos ay nakatingin sa atin. Yung tipong hindi ka makakagawa ng masama. Kapag hindi ka makakapaglamang ng kapwa mo. Kasi alam mo at takot ka sa Kanya. Yung mga taong namumuhay ng matuwid have no luck. Yun yung gustong impose po ng verse na to sa atin. Ang may takot sa Kanya, hindi kukulangin sa lahat ng bagay. Lahat po tayo may pangangailangan. Like yung iba, panggastos, may pangangailangan sa money, may pangangailangan sa food, sa shelter, sa clothes, may pangangailangan sa tuition fee, may pangangailangan sa health, minsan naman may pangangailangan tayo na magkaroon tayo ng partner. Lahat tayo. May kanya-kanya tayong pangangailangan. Minsan, yung iba naman may pangangailangan spiritual. Tatandaan po natin ang pangako ng Diyos. Kapag ikaw nasa Kanya, hindi ka magkukulang. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay yun ni God. In God's standard. Minsan kasi, akala natin na kailangan natin yung isang bagay. Kaya humihiling tayo kasi akala natin kailangan natin yun. Pero hindi pala. Kaya pala hindi siya binibigay ni God kasi alam ni God na hindi natin siya kailangan. Gusto lang natin siya. So same thing din sa magulang. Minsan kapag may hinihiling tayo sa magulang, hindi nila ibibigay yun kasi alam nila na hindi natin kailangan. Gusto lang natin. Si God, as our parents, as our Father, ibibigay niya sa atin kung ano yung kailangan natin. Kasi alam niya kung ano yung nakakabuti para sa atin. Walang pagkukulang. According to the standards of God, God provides for those who seek Him. But those who seek the Lord, hindi magkukulang kailanman. So let us seek God because we know that He is the only one that can satisfy what we need in our life. Once na ang Diyos nasa iyo, nasa buhay mo at aware ka sa presensya ng Panginoon na nananahan sa buhay mo, alam mo yun, God will provide everything. Tatandaan po natin na ang tao bilang isang tao,
naghahanap tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin. Minsan nga yung bagay, yung alam nating mahal natin, mahalaga para sa atin. Lagi nating kasama, lagi nating gamit, kasi alam natin gusto natin or mahal natin yung bagay na yun. So, same thing din sa tao. Kapag mahal natin, gusto natin, lagi nating kasama, nahanap natin. Pag na-late ng uwi yung anak, hinahanap ng magulang. Pag na-late ng uwi, wala pa yung boyfriend mo o yung girlfriend mo sa bahay, nahanap mo. So, same thing din. Hinahanap natin si God kasi alam natin sa sarili natin na mahal natin siya at mahalaga siya sa atin. At alam mo po yun, yung tao na hinahanap yung isang bagay o yung isang tao, alam natin na gaano ka-importante po yun. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Lalo na kapag andyan yung Panginoon, tayo kapag nawawala tayo ng landas, nahanap niya tayo. Hindi niya tayo iniiwan. Just like yung nagpapastol ng tupa. Kahit isang tupa lang yung nawawala, hahanapin niya yun. Kasi alam niya napaka-importante sa kanya yun. Ganun po yung Diyos sa atin. And when we seek God also, God give according to His standard and we have no lack. Tandaan po natin yan. God provide for the greater glory of His name. Kaya nga po, ang Diyos gusto niyang ipalasap sa atin yung buhay ng masagana. Alam niyo po na kapag yung ganong klase ng kabutihan ng Diyos na ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para tayo ay mailigtas sa kasalanan, mailigtas siyang bawat isa sa atin. Napaka-ibang klase ng kabutihan ng ganun po. At walang ibang makakapagbigay nun sa atin. Para magkaroon tayo ng bagong direksyon sa buhay, bagong buhay, yung ganung kabutihan talaga, yun yung nagbabago sa atin. So, let us fear God, seek God, and praise God. When you have fear God, takot ka sa Diyos, hindi ka magkukulang. Takot kang gumawa ng mga bagay na hindi maganda kasi you fear God. Pag alam mo na ang Diyos nasa iyo, taste and see that the Lord glory, the Lord blessings in your life. Pasalamatan natin palagi yung Panginoong Diyos, maliit, malaking bagay, mga bagay, kahit na you facing the miserable thing, sitwasyon sa buhay mo, matuto tayo magpasalamat kasi at the end of the day, it is for our good. Hindi tayo pababayaan ng God. Kasi sometimes it takes process na mailagay tayo doon. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin yun. Para sa atin yun. Para maging matatag tayo at matuto tayo. And let's praise Him and give glory back to Him. And I want to share this simple prayer to you. Father, thank you for the word that who says, who fear, seek, and praise you, lack no good thing. Thank you for the promise of provisions. I pray that you will make me a good steward of your goodness, and I want to continually taste and see your goodness. I love you, Lord. May my heart continually praise you. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you everyone and God bless.